Magkano ang natanggap ni dating Pangulong Duterte? Magkano natanggap ng mga anak ni Pangulong Duterte? Okay, mga kabopols, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Okay, sa mga kababayan nating nasa iba't ibang dako ng mundo, sa mga magigiting nating mga OFW, magigiting nating mga kapulisan at kasundaluhan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating panibagong vlog na Pogo issue, gusto ko lang po sanang humingi uli sa inyo ng isang like, paki-subscribe at paki-hit yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa aking panibagong video. Okay, bago natin pagpatuloy ito, kasi actually na content ko na to last time na may ang title niya is Pogo na naging pugad. At ngayon po ito itatalakay uli natin kasi mayroong pasabog si Kap Nino. At mamaya-maya pakikinggan natin to. So bago natin pakinggan si Kap Nino, panunumpain po muna natin siya. Okay, Kap Nino, taas mo yung kamay. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Okay, sige, tuloy. Nanumpa na siya. Okay, tuloy natin, pakinggan natin ang sabi ni Kap Nino. Magkano ang natanggap ni dating Pangulong Duterte? Magkano natanggap ng mga anak ni Pangulong Duterte? Bakit kaya niya tinatanong yun? Mukhang may alam, no? Okay, tuloy. Dito, nagkalat ang pugo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Diyan nagsimula ang papugo-pugo. Actually, nagsimula doon sa aking panibagong vlog, previous vlog, no? Nabanggit ko na to kung kailan talaga nag-start ang Pogo. Actually, yung Pogo is nag-start nung panahon ni Pinoy pero hindi nag-prosper. Kumbaga, meron mangilan-ngilan pero legit na Pogo yung mga yon. Pero mangilan-ngilan lang. At kaya nga sabi ni Kap Nino is nagsulputan yung Pogo nung panahon ni panahon ng Rodrigo administration. Okay, tuloy natin. Di ba? Maraming offer na. 2 years ago, marami na offer yan. Alam mo, 3 years ago pa yan, nilapitan na ako. Tapos gumamit pa nga sila ng iba't ibang mga tulay, mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Pati classmate ko pa nga eh. Oh, di ba? Nilapitan ako. Pero tinanggihan natin lahat yan. Ginagapang Kasi, sila. Ano, Baguio City, character city yan. Ano? At talagang hindi natin pwede payagan yan dito. Very clear. Very direct, very short lang ang sagot ko yan. Don't do it in the city of Baguio. O, di ba? Buti na lang, itong si Mayor Magalong ng Baguio City, medyo matino eh. Di ba? Matino siya at kahit hindi siya nasilaw doon sa offer sa kanya na pera para papasukin ang Pogo Hub doon sa kanyang nasasakupan. Kasi malaki yun eh. Kung talagang gustong pumasok yan, ang kakusapin mo na mayor. So bago may ano yan, so mayor muna. So pakikiusapan kung papayag ganito o operan siya ng ganitong halaga at papapasukin siya. At kung papapasukin yung mga Pogo Hub, di ba? Kaso hindi nag-success yung pakiusap nila kay Mayor Magalong kasi hindi siya pumayag kahit na malaki ang offer sa kanya. Tuloy. Character city. Pakinggan nyo lang sinasabi ni Mayor ni Baguio City Mayor Magalong ha. Okay, Pakinggan nyo okay. Malaki. Malaki. Pero bawal din sa Baguio. Diba? Kung sinasabing malaki, hindi lang basta-basta malaki yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin maliit na malaki. Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung maliit, yung malaki. Pag sinabing malaki yan, hindi lang 1 million yan. Hindi lang 10 million yan. Hindi lang 100 million yan ang pinag-uusapan. Pag sinabing malaki ng mayor, malaki yan.
Hindi natin pinag-uusapan ng 100 million dyan. Okay, tuloy. Katulad nung diyan sa may na raid na Pogo Hub sa may Pampanga. Sabi ng mayor hindi niya alam. Flex mo, lukuin mo yung lolo mo. Hindi ka may pinanganak ng kahapon, no? Pero yun, no? Yung Pogo Hub, pinatayo yan, ilang hektarya yung pinagtayuan dyan, tapos hindi mo alam. Tapos sasabihin mo, biglaan hindi mo alam na ano yan, unless na raid siya. Diba? Walang iya, yung mga building hindi lang bahay yan eh, building yan eh. Kung bahay lang, pwedeng sabihin mong hindi mo alam na pinatayo yan. Pero building na may 3 palapag, hindi mo alam. Tapos hindi lang iisang building, maraming building. Hindi yan parang na nagiginip ka na bigla na lang bumagsak diyan sa sasakupan mo, no? Tapos ang nakakatawa pa dito, yung kapitan naman na nakakasakop doon, ang sabi niya, yung business na yun is para sa junk shop. May junk shop ba na tatlong palapag? Oh, pwede rin pala, pwede rin. Oh, pwede rin. Junk shop ng mga sindikato. Diba? Ay, nako. Pilipino nga naman. Konti-konti na lang yung matitinong politiko. Okay, tuloy tayo. Wala po. Malalaman naman namin. Wala po dito. Pag-core yan. Pero paano naman, maski na approve pa ng pag-core, kailangan may conformity ang local government unit. Hindi pwedeng unilateral lang yan na decision. Dapat konsultahin nila yung local government unit. Tama. Kaya nga dapat alam ng mayor nga yan eh. Hindi pwedeng hindi alam ng mayor na may tumatayong building dyan. Kasi nangangailangan ng building permit yan. Di ba? Kaliman na ipopost nila yung issue, magtatayo sila rito, ay totally talaga paparin ko talaga. Ang alam ko, ang policy ng PAGCOR is to have a dialogue with the stakeholders. Narinig niyo? Kung si Mayor Magalong inuupira ng malalaking pera para lang aprubahan niya na magkaroon ng operate sa Baguio City. O, di ba? Inuupuran sila ng malaking pera para maipatayo yung pogo doon sa lugar na yon. Ang Pangulo kaya, nung Pangulong Duterte, magkano ang offer sa kanya? Magkano? Okay. Yan. Magkano kaya? Kasi ang tanong ni Kap Nino, kung ang mayor inuupuran ng ganun kalalaking halaga, paano pa kaya yung nag-approve? Magkano kaya? Kung milyon-milyon ang pinag-uusapan sa mayor pa lang, isa pinakamataas na posisyon kaya, magkano? Bilyon? Trilyon? Magkano kayo natanggap? Yan yung tinatanong ni Kap Nino. Hindi ako nagtatanong sa inyo, ha? Wag ako. Sinasabi ko lang yung sinasabi ni Kap Nino. Okay? Pero mamaya, may explain din ako. Okay? Niya para makapag-operate ang mga pogo sa bansa natin. Alam nyo kung bakit ko sinasabi rin to na bakit ko nireblog uli itong pogo na to. Kasi hindi ako naniniwala, no, mga kabupols, hindi ako naniniwala na hindi alam ng previous administration, I mean Duterte administration, na malaking problema itong pogo. Yes, mga kabupols, hindi ako naniniwala na hindi nila alam na may malaking problema ito na naidudulot sa buong bansa. Alam nila yan. Kasi kung babalikan nyo yung aking previous content, no? Sinabi ko to,
ang problemang to nung previous content ko na yung mga iba't ibang bansa sa Asia, binand na itong Pogo. Yes, mga kabupols, binand na tong mga Pogong to doon sa iba't ibang bansa. Pero sa atin, biglang tinanggap. Di ba? Kung maalala nyo, Vietnam, binand yung Pogo. Indonesia, binand yung Pogo. Malaysia, binand ang Pogo. Thailand, binand ang Pogo. Cambodia, binand ang Pogo. Taiwan, binand ang Pogo. At including China, kung saan nanggaling ang Pogo, binan din ang lahat ng Pogo doon. Tapos Pilipinas, tatanggapin ng Pogo? Diba? Malaking question mark. Bakit? Ba't kailangan tanggapin yung mga Pogo na sinusukan ng mga iba't ibang bansa dahil sa problema? Hindi kaya totoo yung tanong ni Sir Nino Barsaga? Diba? Mag-isip-isip tayo mga kabopols, mga kababayan. Sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa ating bansa? Yung previous administration o ngayong administrasyon na to? Diba? Mag-isip-isip tayo. Isipin yung mabuti yung pinaggagawa. Ito, totoo to, pinaggagawa ng previous administration at current administration. Huwag kayong palilin lang at huwag kayong pabubola sa mga salita lang. Tignan nyo yung ginagawa nila. Yung mga iba, sikreto, hindi natin alam. Akala nila ganito yung buhay nila. Pero sa likod niyan, itong si Nino Barsaga, alam niya yung totoong buhay ng previous administration. Maniwala kayo sa akin. Oo, maraming sikretong alam to. Maniwala kayo. Kaya ko pinanumpayan kasi alam ko maraming sasabing totoo yan eh. Oo, mga kababayan, maniwala kayo. Tuloy. Ako wala ako sinasabing may natanggap siya doon. Ang tanong ko lang, magkano ang offer? Magkano ang natanggap ni Pangulong Duterte? Hindi niya sinasabi pero nagtatanong lang. Magkano natanggap ni dating Pangulong Duterte? Correct. Magkano natanggap ng mga anak ni Pangulong Duterte? Magkano nga ba? Tanong ko lang to hindi ko sinasabing tumanggap sila. O, tinatanong ko rin, magkano nga ba? Magkano? Operasyon ng mga Pogo. Kagaya ni Mayor Alice Goo na yan. Tanong ko lang po yan. Ako rin, nagtatanong din po. Magkano kaya? Sa pinakamataas. Kasi kung sa mayor pa lang, milyon-milyonis yung malaking halaga ang sinasabi. Hindi sinabi yung exact figure, pero doon pa lang malalaman mo na kung gaano kalaki. Diba? Hindi mo na kailangan tanungin yung exact figure. No? Mga kabupols, mga kababayan. Pag sinabing malaki, malakihan talaga yan. No? Hindi natin pinag-uusapan ang 100 million dito. Kasi yung kinikita ng mga Pogo na yan, bilyon-bilyon yan. So pag nag-offer yan, no, mga kalahati ng kinikita nila, pwede nilang ibigay yan. Diba? Kasi wala lang yan sa mga 10 days, 5 days, 1 day, kikitain, ibibigay sa isang mayor. Bali wala yun. Diba? So ngayon, gumising kayo mga kabupols. Kaya tinatanong ko sa inyo, huwag kayong magpaninlang sa mga salita lang. Kasi nalinlang na tayo noon, huwag na tayong palilinlang ngayon. Okay? Ang tanong ko sa inyo, sino ba talaga ang presidenteng totoong nagmamahal sa ating bayan? Yan. Tulungan natin ang administrasyon kasi nakikita naman natin yung kanyang ginagawa. No? At huwag tayong palilinlang sa mga... Alam nyo na, sa mga negative dyan, kung may malasakit tayo sa bayan, tulungan natin ang presidente. Okay? Huwag tayong palilin lang. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. So, huwag sanang kalimutang mag-like, pakisubscribe naman ang aking channel, at pakihit yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking panibagong video. Maraming salamat. God bless.